Magandang araw po. Ang pamagat po ng kwentong katatakutan na ating ilalahad ngayon ay may pamagat na bintana ng ikaapat na palapag. Room 404. Ang dormitoryo ay isang lumang gusali, may apat na palapag, mabagal ang elevator, at ang hallway ay amoy lumang kahoy at pabango ng naiwang alaala. Bawal ang room 404. Hindi ito pinapaupahan. Hindi ito pinapakita sa mga bagong dating. Pero alam ni Ira na may kwarto sa itaas na yon, kasi tuwing 3:00 ng madaling araw, naririnig niya ang mga yabag sa taas ng kisam ng kanyang kwarto, kahit wala naman dapat na tao sa itaas. Walang room 404, sabi ng dorm manager. Hindi yun kasama sa layout. Pero sa floor plan na nakita ni Ira sa emergency exit map, may rectangular space sa dulo ng 4th floor. Walang pangalan. Walang label. At isang gabi, sumama ang isa niyang roommate, si Carl, para tingnan kung totoo nga ang room 404. Pagdating nila sa 4th floor, nasa dulo ng madilim na pasilyo ang isang pinto. Walang numero. Pero lumang kahoy ang pinto. At may mga kalmot. At may bagong lock na parang ilang beses nang pinalitan. Nang hawakan ni Carl ang doorknob, malamig ito. Basang parang bagong hugas, kahit gabi. Baka may tumitira pa rin secretly, sabi ni Carl. O baka storage. Pero habang nakatitig sila sa pinto, may marahan, mabagal na katok sa kabilang bahagi. Tak. 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 Sabay silang napaatras. At mula sa loob, may boses na sobrang hina, halos hangin lang. Tingnan mo ako. Tumakbo si Carl. Si Ira, naiwan ng ilang segundo. Napako sa kinatatayuan. At sa may gilid ng pinto, may maliit na siwang, kasing liit ng kukong na punit. Sumilip siya. At sa loob, may nakita siyang mata. Isang mata lang. Nakatitig. At unti-unting lumalaki ang ngiti ng isang babae sa dilim. Pagbalik nila sa kwarto, hindi na makausap si Carl. Tahimik lang. Tulala. At bago matulog, nagsalita ito. Hindi dapat tinitingnan ang hindi naghahanap eh. Kinabukasan, wala na si Carl sa kama. At sa kisam ng dorm nila, may bagong ukit. 3 salita lang ako na ang nakatingin. Yung babae ay bintana. Mula nang mawala si Carl, hindi na mapakali si Ira. Nagpa-blatter sila. Walang leads. Pero sa CCTV ng dorm hallway, huling nakita si Carl bandang 2:58 am, paakyat sa ikaapat na palapag mag-isa. Pagdating ng 3:00, nag-brown out. At pagkatapos noon, wala na. Parang wala nang nagbukas ng pinto. Parang nawala siya sa ere. 1 linggo ang lumipas. Walang humihipo sa room 404. Pero gabi-gabi, bandang 3:00, may naririnig pa rin si Ira. Hindi yabag. Hindi katok. Kundi mahihinang hikbi. Lunes, habang naghuhugas ng plato sa common kitchen, nakilala ni Ira ang isang bagong dormer, si Mara, transferee mula sa ibang campus. Anong kwarto mo? Tanong ni Ira. Room 302, sagot ni Mara, mumiti. Pero may kwarto pala sa taas na may babae sa bintana. Natigilan si Ira. Ha? Anong bintana? Naglalakad kasi ako kagabi, tapos pag tingala ko sa labas may ilaw sa ikaapat na palapag. May nakasilip na babae. Nakangiti. Puting-puti ang mukha. Akala ko sinasadyang takutin ako, tawa ni Mara. Pero si Ira hindi natawa. Kinagabihan, sinadyang abangan ni Ira ang 3:00. Hindi na siya natulog. Dala niya ang phone, ready mag-record. Pagdating ng 2:55 am, umakyat siya sa rooftop na may view ng ikalawang building, kung saan naroon ang room 404. Dumilim ang paligid. Tahimik ang buong dorm. At nang tumingin siya sa bintana ng ikaapat na palapag, may nakasilip na babae. Maputi ang mukha. Nakangiti. Pero ang hindi sinabi ni Mara, yung babae walang mata. Nag-live si Ira sa social media. Guys, check this.
May babae sa window, room 404 daw. Bawal to eh. Tapos biglang nag-static ang feed niya. Nablangko ang screen. At sa black screen, sa loob ng 3 segundo, may lumitaw na mukha. Mukha ng babae. At bumulong ito. Ikaw ang susunod kong tingnan. Kinabukasan, biglang tinawag si Ira ng dorm manager. Walang bintana ang room 404, mariing sabi nito. Matagal na naming pinabakuran. Kung may nakita kang bintana kagabi. Napatingin si Ira sa larawan ng gusali noong 1 taon. Bricked up nga ang pader ng 404. Walang bintana. Walang ilaw. Pero nung gabing yun, nakita niya ito, naka-on, bukas. May nakasilip. At pagbalik niya sa kwarto, may papel sa ilalim ng pinto niya. Galing sa ilalim ng pinto ng 404. Nakasulat sa likod ng class card ng nawalang border, makikita mo rin ang sarili mong sumisilip. Hindi lumalabas sa kamera. Nagdesisyon si Ira, hindi na sapat ang paniniwala. Kailangan niya ng ebidensya. Bago mag-alas 3, inihanda niya ang lahat. DSLR camera na may night vision. Tripod sa rooftop, nakatutok sa room 404. Backup phone para mag-record ng audio. Kung totoo talaga yung nakita ko, may makikita rin ang kamera, bulong niya sa sarili. 2:57 AM ang hangin ay malamig. Tahimik ang dormitoryo. Itinapat niya ang lente sa room 404. Still frame. Walang ilaw. Walang galaw. 2:59 AM. Tumigil ang hangin. Parang may humihigop ng hangin mula sa itaas. 3 AM. Click. 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 Nag-take ng burst photo si Ira. Tapos, in-on niya ang video. At doon bumukas ang ilaw sa room 404. At sa mismong footage ng live cam, lumitaw ang babae. Walang mata. Nakatingin sa mismong lente. At unti-unting humihila ng ngiti sa kanyang labi, parang sinasabi. Kita na kita. Nang matapos ang video, agad niyang ni-review ang footage sa camera. Pero sa playback, wala ang babae. Wala ring ilaw. Walang gumalaw. Parang hindi totoo ang lahat ng nakita niya sa live view. Pero may mas malala. Sa video na ni-record niya gamit ang cellphone, may naririnig na boses. Mahina sa simula. Tapos palakas ng palakas. Paulit-ulit lang ang sinasabi. Mumiti ka. Mumiti ka. Mumiti ka. Sa huling segundo ng video, ang camera biglang nag-zoom in. Kusang gumalaw kahit naka-tripod. At sa mismong dulo ng frame, sa likod ng reflection ng camera lens, may isang mukha. Mukha ni Ira. Pero mas maputi ang balat. Mas matalim ang ngiti. At nakangiti ito habang umiiyak. Nang tumingin si Ira sa salamin ng CR. Kinabukasan, napansin niyang may namuo sa gilid ng kanyang mata. Parang anino. Parang may sumusulpot sa likod ng kanyang sariling refleksyon. At sa tuwing pinipilit niyang umiti, umiiyak ang mata niya. Yan iland ng kadiliman. 2 taon bago mawala si Carl. Room 404 ay regular na kwarto lang sa dorm. Tahimik. Pinaupahan. At isang araw, may tumira roon, isang estudyanteng tahimik, top student sa psychology department. Ang pangalan niya, Lyra. Walang nakakakilala kay Lyra. Hindi siya sumasama sa dorm socials. Hindi siya nagsasara ng pinto. Madalas, nakaupo lang siya sa gilid ng kama, nakatingin sa bintana. Ang bintana ng room 404 ay may tanaw sa kabilang gusali, isang lumang boarding house na noon ay may nakasabit na karatula. For lease, do not enter. Luma, sirang gate, at may mga basag na salamin. Isang gabi, nakita ni Lyra ang kakaiba sa boarding house na yon. May liwanag mula sa loob kahit patay ang kuryente. At sa isa sa mga bintana sa itaas, may babae rin nakatingin pabalik sa kanya. Kinabukasan, tinanong ng roommate niya. Sinong kausap mo kagabi? Ha? Wala. Ako lang mag-isa. Hindi. May tinatawag kang pangalan. Paulit-ulit. Tapos parang umiiyak ka. Napaisip si Lyra. Kasi hindi niya maalala ang mismong oras ng gabi. Parang may butas sa memorya niya. Lumipas ang mga linggo. Nag-iba si Lyra. Hindi na siya pumapasok. Hindi na siya natutulog. Pero gabi-gabi, lagi siyang nasa tapat ng bintana.
At sinasabi niya sa sarili. Tinitingnan niya rin ako. Hindi lang ako nag-iisa. Hanggang isang madaling araw, may narinig ang buong palapag. Sigaw. Kalmot. At isang boses na hindi boses ng tao, malalim, parang hayop, pero may pagtaghoy. Sabi nila, sinubukang pasukin ni Lyra ang lumang boarding house. At sa loob, may nakita siya. Isang nilalang. Isang itim na hugis, hindi lalaki, hindi babae, hindi hayop. At sa halip na mata, may butas lang. Pagbalik niya sa room 404, hindi na siya lumabas. Isang buong linggo. Hanggang isang gabi, may sumilip sa bintana ng room 404. Hindi na si Lyra. Hindi na rin tao. Pagdating ng mga pulis, wala nang laman ang room 404. Pero sa pader, may sinulat si Lyra gamit ang sariling kuko. Hindi siya multo. Ina siya ng lahat ng nakatingin. Mula noon, sinara ang room 404. Binalot ng semento ang bintana. Pero kahit ilang beses ipaayos, tuwing madaling araw nagbubukas pa rin ito. At may nakatingin. Paghila sa bintana. Mula nang malaman ni Ira ang kwento ni Lyra, hindi na siya matahimik. Wala nang tulog. Wala nang katahimikan. Gabi-gabi, 3 andyan pa rin ang ilaw sa room 404. Pero may bago. Minsan, 2 anino na ang nakatayo sa bintana. Kasama niya ngayon sa dorm sina Mara at Liam, parehong curious, parehong di na rin naniniwala sa coincidence. Nagplano silang 3, live stream sa tapat ng room 404. Para wala ng lusot. Para kung may mangyari, kita ng lahat. Nag-set up sila ng laptop at 2 phone. One facing the hallway sa 4th floor. Isa sa rooftop, naka-zoom sa bintana. At isang bodycam kay Liam na kusang maglalakad papunta sa mismong pinto. 2:59 AA nakatutok ang lahat. At nang sumapit ang 3:00. Tumunog ang notif ng phone ni Ira. Isang live viewer ang nag-message, tingnan nyo yung bintana sa likod nyo. Paglingon nila, may babaeng nakaitim na tumatakbo mula sa likod ng rooftop. Papunta sa gilid. Papunta sa wala. Pero wala siyang ingay. Hindi siya tumunog. Nagsabay-sabay ang messages mula sa viewers. Wala siyang shadow. Replay, may glitch sa mukha niya. Si Liam? Bakit siya nakangiti? Sa bodycam feed ni Liam, makikita siyang dahan-dahang lumalapit sa room 404. Hindi siya kumikibo. Pero napansin ni Ira, hindi si Liam ang humahawak sa kamera. Ang mga kamay na hawak ito ay may mahahabang kuko. Biglang nablangko ang feed. Pagbalik nito, makikita si Liam nakaluhod sa harap ng bintana. Bukas na ito. Walang salamin. Walang bakal. At mula sa loob, may itim na kamay na humahaplos sa pisngi niya. Nag-flash ang comment section, umiiyak na yung mata niya habang nakangiti. Hay, bakit may isa pang kamay? At sa harap ng kamera, walang sigaw. Walang struggle. Walang tunog. Hinila si Liam papasok. Parang wala lang. Parang niyakap lang siya ng dilim. At sa huling segundo ng recording, may isang frame na lumitaw sa lahat ng feed. Hindi bintana. Hindi hallway. Kundi mukha. Mukha ng babae. Walang mata. At ang labi gumagalaw pero walang boses. Nang nireplay nila gamit ang software, binaliktad ang clip at binasa ang galaw ng bibig. Ito ang sinasabi. Marami pa kayong hindi nakikita. Ang refleksyon na hindi sayo. Makalipas ang pagkawala ni Liam, hindi na lumabas ng kwarto si Ira. Pinag-aralan niya ang lahat ng footage. Pinagtagpi-tagpi ang mga nangyari. Pero walang sense. Lahat ng kamera na nakatutok sa room 404 nasisira, nagbablur o nawawala ang file. Pero may isang file na nanatili. Ang bodycam ni Liam. At sa final frame bago siya nawala, may makikitang mukha. Hindi babae. Kundi si Ira. Nakatingin mula sa loob ng kwarto. Siya. Pero hindi siya. Simula noon, nagsimula nang gumalaw ang refleksyon ni Ira sa salamin. Sa CR, habang nagsisipilyo siya bigla siyang kinindatan ng sarili niyang refleksyon. Pero hindi siya kumindat. Sa elevator mirror, habang nakatayo siya mag-isa, nakita niyang nakangiti ang sarili niya sa salamin, pero hindi ang totoo niyang mukha. At minsan, tuwing gabi, nauna nang lumalakad ang anino niya kaysa sa katawan. Dumaan siya sa dorm lobby, may salamin doon sa gilid.
Napansin niya, hindi na siya naka-uniform sa reflection. Nakaitim siya. Gaya ng babae sa bintana. At sa refleksyon, may hawak siyang kuko. Hindi kuko ng tao. Kundi pangkalmot. Nang bumalik siya sa kwarto, may sulat na naman sa ilalim ng pinto. Sulatan ang papel, pero parang galing sa lumat na ninilaw na libro. Kung ayaw mong ikaw ang susunod, huwag mong tingnan ang sarili mo habang umiiyak. Kinabukasan, tumawag si Mara. Girl, kanina ka pa umiiyak sa harap ng salamin ng CR. Hindi mo ko pinapansin. Ha? Hindi ako lumabas ng kwarto. Hindi. Alam kong ikaw yon. Nandun ka. Pagtingin ni Ira sa salamin may luha ang mata niya. Hindi niya ramdam pero tumutulo. At nang pinunasan niya gamit ang kanyang palad, napansin niya. May marka ng kamay. Pero hindi kanya. Mas malaki. Mas maitim. At habang pinagmamasdan niya ang sarili nagsimula nang gumalaw ang bibig ng refleksyon. Hindi siya nagsasalita. Pero ang nasa salamin nagsalita. Ibigay mo na lang ang mata mo. Biglang pumutok ang ilaw ng CR. At sa dilim, lumitaw ang refleksyon hindi sa salamin kundi sa mismong dingding. May anyo. May ngiti. At sinabing. Para makita mo kung sino ka talaga. Ang mata sa ilalim ng kama. Hindi na nakakatulog si Ira. Hindi dahil sa kaba, kundi dahil ramdam niyang may kasama siya sa kwarto kahit mag-isa siya. Tuwing pinapatay niya ang ilaw, may kakaibang tunog sa ilalim ng kama. Tik-tik-tiki. Hindi daga. Hindi ipis. Parang kuko sa kahoy. Isang gabi, 3 nagising siya sa malamig na hangin. Pero lahat ng bintana niya ay sarado. Tiningnan niya ang cellphone. Walang notip. Pero may voice memo na auto-recorded. Nakalabel. Under the bed. Kinabahan si Ira pero pinakinggan niya. At narinig niya ang sariling boses. Mahina. Tulog pa siya habang nare-record ito. Pero may isang salita siyang binabanggit paulit-ulit. Huwag kang kunin, huwag mo kunin ang mata ko, huwag mo kunin ang mata ko. Sumilip siya sa ilalim ng kama. Wala. Tahimik. Pero nang iangat niya ng kaunti pa ang kutson, may tumingin sa kanya. Hindi buong mukha. Hindi multo. Dalawang mata lang. Puting-puti ang paligid. Itim na itim ang gitna. At kumurap ito. Sabay sabing. Kung ayaw mong makita, ibigay mo na lang. Sumigaw si Ira. Tumakbo palabas. Pero kahit saan siya pumunta, kahit anong salamin, kahit anong refleksyon, may pares ng matang sumusunod sa kanya. Minsan, makikita niya ito sa tubig. Minsan sa screen ng phone kahit hindi bukas ang kamera. Minsan sa refleksyon ng mata ng ibang tao habang nakatitig sila sa kanya. At minsan sa sariling mata niya. Kinabukasan, dumating si Mara. Napanood mo to? Tanong niya habang pinapakita ang clip mula sa livestream na nasave ng ibang viewers. Si Ira. Natutulog. Pero sa ilalim ng kama may gumagalaw. Isang nilalang, manipis ang katawan, parang balat lang ang natira. At sa mukha nito, walang ilong. Walang bibig. Puro mata. At sa dulo ng video, habang umiikot ang kamera may isang boses. Paggising mo, hindi na sayo ang mata mo. Tik-tik ng salamin. Simula nang lumitaw ang mata sa ilalim ng kama, napansin ni Ira ang kakaibang tunog sa loob ng kwarto niya. Parang tik-tik-tik tuwing madaling araw. Akala niya dati, guni-guni lang. Pero nang i-record niya ito gamit ang voice app, napansin niya ang pattern. Tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik. Hindi random. Parang Morse code. Tinulungan siya ni Mara. Sinulat nila ang pattern, in-translate gamit ang code chart. Lumabas ang isang salita. Hindi na ikaw. Sa sumunod na gabi, mas naging malakas ang tunog. Pero hindi na mula sa ilalim ng kama. Mula na ito sa salamin. Sa salamin ng aparador, tuwing tinitignan niya ang sarili, hindi na sabay ang galaw ng refleksyon niya. Kung umiti siya, mas nauuna ang salamin. Kung kumurap siya, hindi kumukurap ang nasa loob. At isang beses, sinubukan niyang sumigaw. Pero sa salamin nakangiti siya. Nag-record ulit si Ira. Sa background ng video, habang nakatitig siya sa salamin, may bumubulong. Mabagal.
Paulit-ulit. Pina-enhance nila ni Mara ang audio. At sa pagitan ng mga tick at static, may boses na halos di tao. Hindi ikaw ang nasa loob. Pero ikaw ang tinitingnan nila. Biglang tumulog ang cellphone ni Mara. Isang notification. Walang sender. Walang app. Pero may text. Balik ka na. Alam mo namang hindi ka na dapat narito. Sabay may tunog. Yung tunog ng salamin na pumuputok galing sa loob. Nagulat sila nang makita sa salamin dalawa na silang nakatayo. Si Ira. At si Ira pa rin. Pero mas payat ang isa. Mas maitim ang mata. At nakangiti. Tinitigan siya nito at sinabing, ang katawan mo sa'yo. Ang mata mo sa akin. Ang kaluluwa mo hindi mo pa alam kung nasaan, di ba? Pumutok ang ilaw. At sa huling segundo ng chapter na to, isang linya lang ang nanatili sa salamin gamit ang punit na kuko. Sa ika-4 na palapag, walang tunay na refleksyon. Ang humihila sa likod ng pintuang walang susi. Pagkagising ni Ira, may isang bagay siyang agad napansin. Wala na siyang refleksyon. Ni sa salamin sa banyo. Ni sa baso ng tubig. Ni sa screen ng phone kapag selfie cam. Pero alam niyang may nakatingin pa rin. Desidido na siyang tumakas. Kinuha niya ang lahat ng gamit, sinubukang bumaba, pero pagdating niya sa ikalawang palapag. Umulit ang hallway. Bumalik sa ika-4 na palapag. Naglakad siya ulit pababa. Ikatlong palapag. Ikalawa. Una. Pagbukas ng pinto, ika-4 pa rin. Pero iba na. Mas madilim. Mas mahaba ang hallway. Parang wala ng dulo. At sa dulo may pinto. Itim. Wala ni hawakan o susian. Lumapit siya. At habang nilalapitan ng pinto, may naririnig na siyang boses sa likod nito. Mahina. Parang sarili niyang boses. Tulungan mo ko ako to. Tumigil si Ira. Kumalabog ang puso niya. Kilala niya yung tinig. Boses niya. Pero di galing sa bibig niya. Bigla siyang hinawakan ng malamig na kamay sa balikat. Paglingon niya, wala. Pero naramdaman niyang may humila sa buhok niya. Papalapit sa pinto. Mabilis. Walang ingay. Kumatok siya, wala pa rin. Pero may lumitaw na teksto sa ibabaw ng pinto, parang isinulat sa dugo. Ang katawan mo'y lagpas. Nasa pinagmulan mo. Biglang bumukas ang pinto. Mabagal. Maingay. At mula sa loob may gumapang na anino. Payat. Mahaba ang kamay. Walang mukha. Pero nagsalita ito. Ira. Kilala kita bago ka pa nagising. Kilala kita nung wala ka pang mata. Buksan mo na ang pinto. Kasi narito na ang katawan mo. Sumigaw si Ira. Tumakbo pabalik. Pero sa bawat liko sa hallway, pare-pareho. Pintuan. Pinto. 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 Hanggang sa hindi na niya alam kung nasaan ang kwarto niya. At nang huminto siya, naramdaman niyang may sumusunod sa kanya. Isang peres ng kamay tumatalilis sa mga dingding. Hindi tumatakbo. Kundi gumagapang. Pagharap niya, may isang pinto na lang. Wala sa mapa ng dorm. Nakalagay lang. Room 404. Ang pintong. Hindi namimili. Ang totoong nakatingin sa bintana. Ira huminga ng malalim. Nakatayo siya sa harap ng pintuan, room 404. Ang pintong hindi binubuksan. Ang kwartong pinagmulan ng anino. Ang kwadradong espasyo kung saan lahat ng biktima'y nawala. Wala siyang susi. Pero di niya kailangan. Kusang bumukas ang pinto. At sa loob wala. Walang kama. Walang mesa. Walang ilaw. Isang bintana lang. Sa sahig, may linyang bilog na may asin, putol sa isang bahagi, tila sinadyang sirain. At sa gitna ng bilog may babae. Nakatayo. Nakatitig sa bintana. Hindi gumagalaw. Hindi umiimik. Pero habang papalapit si Ira, humarap ito. Ang mukha niya. Mukha ni Ira. Pero putla. Sobrang payat. Halos mamatay na. At sa ilalim ng mga mata nito, may bakas ng luha, dugo na ang tumutulo. Nagsalita ito sa tinig na mas mahina sa bulong.
Bakit mo ako iniwan dito? Tumigil si Ira. Hindi kita kilala, sabi niya nanginginig. Pero bumiti ang babae. Malamig. Mabagal. Hindi mo ako kilala kasi hindi ikaw ang tunay. Ako si Ira. Ako ang nahulog. Ako ang naiwan. At ikaw, Lee. Tumuro ito sa kanya. Ikaw ang tinapalan ng katawan ko. Biglang nagsimulang pumutok ang mga ilaw sa hallway. Sumara ang pinto. Wala nang daan palabas. At sa gilid ni Ira may mga mata sa dilim. 1, 2, 4, 10. Lahat ng nawawala sa dorm na rito. At lahat sila wala ng mukha. Umiiyak si Ira. Lumapit siya sa babae. Paano ko ibabalik? Tanong niya. Ngunit hindi sumagot ang babae. Sa halip, lumapit sa bintana. Lumuhod. Itinuro ang labas. At sa labas ng bintana, nakita ni Ira ang kanyang katawan bumagsak mula sa ika-4 na palapag. Bumalik siya sa sarili. At doon niya naalala. Hindi siya umalis sa dorm noong gabing yon. Nahulog siya. Tumama ang ulo. Dumugo. At sa pagitan ng kamatayan at buhay, may isang nilalang na sumalo sa kanya. At ang nilalang na yon gusto ng katawan. Lumapit sa kanya ang babae. Ira. Ang tunay na Ira. At sa huling sandali, tinanong siya. Handa ka bang bumalik kahit hindi ikaw ang magigising? At bago siya makasagot, nasa bintana na siya. Tumitingin. Hindi niya maalala kung ano ang pangalan niya. Hindi niya alam kung bakit hindi siya makagalaw. Pero sa bawat dumadaan sa hallway, tinitingnan niya. Tinitigan niya. At hinihintay niya na sila naman ang tumingin pabalik.